Another math hack, adding consecutive odd numbers. Okay, so ito yung mga sasagutan natin. 5 na sum ng consecutive odd numbers. So actually, meron na tayong pwedeng gamitin dito na formula, yung arithmetic series. Kung natatandaan nyo, yung arithmetic series na formula, S sub n is equal to n over 2 times a sub 1 plus a sub n, first term at last term. Pwedeng gamitin ito pero meron pang mas madali, mas pina-shortcut pa. Ang formula na gagamitin natin dito sa adding consecutive odd numbers, napakasimple. So ito, mahaba pa ito. Yung mas maikling formula ay n square. Ganun lang kasimple, n square lang. Where n is the number of terms. Simula sa 1 dapat yan. So 1 plus 3 plus 5 ay equal lang yan sa ilan sila? 1, 2, 3. Therefore, equal lang yan sa 3 squared. The answer is 9. So nag-start tayo sa maliit na example para ma-verify natin. Pag inad natin, kitang-kita, 1 plus 3 is 4 plus 5 equal siya sa 9. So ganun lang kasimple ang formula lang natin. Ito na yung mas shortcut pa, n square. Pwede nyo i-verify gamit itong isang formula, arithmetic series. Okay, so another. So we have 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11. So bilangin ilan lahat sila. So kapag medyo maikli, madaling bilangin, 6 lahat sila. So 6 square, that is equal to 36. So ganun lang kasimple. Paano kapag marami, ang gagawin natin, itong last number natin, kailangan nagsimula dapat sa 1. Yung last number 11, mag-add tayo ng 1 divided by 2 para makuha natin itong 6. Okay? So kagaya na itong next number natin, 1 plus 3 plus 5 hanggang 31, 33. Kapag medyo madami, ang gagawin na nga natin, mag-add lang tayo ng 1 dito sa 33. So 33 plus 1, magiging siyang 34. Tapos, divided by 2, so magiging 17. So 17 lahat yung 1 to 33. So 17 square, yun ay magiging answer natin. And then may hack tayo dito, 'di ba? Sa 17 times 17 dun sa nauna kong hack na dito. So ina-add lang ito, i-multiply 7 times 7, so we have 49, carry yung 4, and then we have 7 plus 7, that is 14 plus 4, so we have 18, carry 1, 1 times 1, we have 1 plus yung carry na 1. So therefore, the answer is 289. Okay? So next number, paano naman kapag hindi nagsimula sa 1? Pag hindi nagsimula sa 1, ima-minus lang natin 'yon. So we have 5 hanggang 99. So yung 99 add lang tayo ng 1, magiging siyang 100 divided by 2. So we have 50 square. Okay? Ima-minus natin ngayon, ilan ba yung nandito sa harap? 'Di ba kulang lang naman ito ng dalawa? Kulang lang siya ng 1 plus 3. Ito yung ima-minus natin. 1 plus 3, so minus lang natin yung 4 dito. Kung dalawa lang, paano pag marami? Pag marami, edi bibilangin din natin. So dalawa lang ito, kaya minus lang ito ng dalawang term, so 2 squared. Okay? So yan ang magiging answer natin. 50 squared minus 2 squared. So 50 squared, that is 2,500 minus 2 squared, that is 4. So therefore, the final answer is 2,500 minus 4, that is 2,496. Okay? So for the next number, kayo naman, i-comment nyo kung anong sagot nyo dito. 11 hanggang 79. Okay, so that's all. So thank you for watching and kita-kita tayo sa mga susunod pang mga math hack. Bye-bye and God bless.